Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung Pag nakita na nakahubad, huli ka. Kahit anong dahilan mo na maghahalo ka ng semento o kaya kukuha ka pala ng damit, lumabas ka lang saglit, natsempohan ka. na it can be manipulated. Yes. Now, it is very well manipulated by... And this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Yun! Puta. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of this oligarchy. Isyu na bayan! Ating pagsapan! What's up mga kayon and welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Isyu ng Bayan! Ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa magandang umaga! TV is ng bayan. Ating Last spot today! tunay na balita. Walang Mega love shoutout sa lahat ng inyo! salamin sa katotohanan. OFW ka man o dito sa Pilipinas. Mamamayan. Totoo ang laban, Hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha. Truth ang hanap, di kami natitinag. Mega love shoutout sa lahat mga kayo. Nagbabalik ang tito mong sabik. usapan. Joe Malone TV, Isyu ng bayan. ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Maganda ito ang pag-uusapan at talakayan natin. Syempre, pasok na mga suki! Para sa bayan. Ayun o, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtutok at pagkikinig dito sa Joe Malone TV para sa Isyu ng Bayan. Ating pag-usapan na. Mga kayo, paki-double check naman kung nakasubscribe ka na. Kung hindi pa naman, paki-subscribe at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. At higit sa lahat, sa description box natin dyan sa baba mga kayo, meron tayong mga backup channel dyan. Apart from politics na pinag-uusapan natin like today, meron po tayong mga channel dyan, mga backup channel natin na talagang umaandar naman. Kung mahilig ka sa food trip, sa food vlog, sa mga pagkain, meron po tayong Tito ng Ina Mo, Tito Jom, at meron din tayo dyan podcast talking about anything under the sun, Kwentoterong Tito. At para sa mga travel, nandiyan dyan naman yung Joe Malone Work Travel. At marami pang iba, Manila Clearing Operation, Yorme Isko Moreno, nandiyan dyan po lahat. Kaya kung ako po sa inyo, paki-subscribe na lang. Yan na lang po yung regalo nyo dahil birthday month natin. Siyempre, itong April 46. Tumataginting na 46. Tito na. Tito na. 46, 1980 tayo wala, ganun talaga. Kung pwede nga lang umatras, bakit hindi? Pero sabi nga nila, na numero lang yan. Di ba? Numero lang ang tumatanda. Saka buto. Masakit sa tuhod Saka sa likod Dati ang gamit kong pabango, Bench 8. Yung mga produkto ng Bench ngayon, katingin ko na. Mga kayon, paki-subscribe yung mga backup channel natin. Target natin dyan, ma-reach din natin yung silver play button na 100,000. Maraming salamat sa inyo. Game! Ayun, kagabi lang to. Bagong-bago, kagabi lang to. Bloodbath today April 14, impeachment sa House of Representatives. So, mapupunta ata yung Madriaga doon eto na. Yung kusang sumuko kasi si Barsaga sa Cavite para doon sa kinaso sa kanya na yung nag-cyber libel. So, yan, yung nangyayari ngayon. Di ba? Mas mahirap ipadama
yung freedom of speech ngayon. Kasi pag nagsalita ka, medyo may kalalagyan ka eh. Lalo na kung impluwensya kang tao. Siguro kung mga maliliit na tao, baka hindi pa mapansin. Pero kung meron kang posisyon, delicate yan. Pag nagsalita ka against, sigurado, babantayan ka. Pati pagtulog mo, babantayan ka. Hanggang sa makasuhan ka na. I-intimidate ka nila eh. I-intimidate ka nila, talagang papatahimikin ka nila. 'Di ba? Ang dami naman nagsalita diyan, 'di ba? Ang dami nagsalita. Alam mo, bilib ako rito, malaki ang bayag nito. Hininyo Barsaga. Ay, Hininyo Barsaga. Ito malaki ang bayag nito, 'di ba? Malaki ang bayag nito. Talagang hindi mo masusukat yung betlog nito kasi siya lang naman talaga yung vocal eh. 'Di ba? Wala namang iba eh. Yung iba tahimik lang, yung iba sunod sa agos. Walang, alam mo yun, walang prinsipyo, walang paninindigan na, puta, ito na nangyayari sa Pilipinas. Kayo, yan pa rin kayo. Di ba? Ang dami nang dapat baguhin, dapat ang daming hindi nagsasakripisyo, pero ayan kayo. Di ba? Ayan yung pinili nyo, umadap sa sistema, maging accessories, umuo na lang, sumunod sa agos, ayaw nyo nang salungatin, ayaw nyo nang pansinin, kahit mali. Pero itong taong to, saludo ako sa'yo. Di ba? Saludo ako sa'yo. Oh. Yung sa MPD, sa Manila Police District, pansamantala munang tinigil yung mga panguhuli na nakahubad. Oh, hindi ko alam kung bakit. Kasi tingnan nyo to, nakahubad yung hinuhuli, pero nakabarong yung nagnanakaw. Walang problema doon sa mga nakahubad na gustong hulihin. Ano naman yun eh? Okay naman yun. Okay ako doon. Hindi lang tama yung timing ninyo. Kasi ang daming nagnakaw sa kaban ng bayan. Mga nakabarong, disente, titulado, nakapagtapos ng pag-aaral, inhenyero. May titulo in short. Hindi nahuhuli. Nakakawala. Kayang magpiyansa, kayang magtago, kayang magbayad, etc. Diba? Pero itong mga to, yung mga nakahubad na walang masyadong, alam mo yan, naiinitan siguro, may dahilan naman kung bakit nakahubad, baka mamaya, na-tsempo lang, kukuha pa lang ng damit, pero nahuli. Siyempre, hindi naman nila papakinggan yung dahilan eh. Basta pag nakita na nakahubad, huli ka. Kahit anong dahilan mo na maghahalo ka ng semento, o kaya kukuha ka pa lang ng damit, lumabas ka lang saglit, na-tsempohan ka, hindi mo naman talaga, in short, hindi mo naman talaga intention na lumabas ng hubot ng naka-topless, na-tsempohan ka lang, nahuli ka. Ang tanong kasi, walang problema eh. 'Di ba? Kailangan may consideration din. Hindi pa pwede, nakahubad, huli. Regardless kung anong dahilan mo, nakahubad ka, huli ka. 'Di ba? Dapat may consideration. At higit sa lahat, tapatan nyo naman. Wrong timing eh. 'Di ba? Ang daming magnanakaw, nasa gobyerno, nakakalaya, de aircon, mayaman, nakakotse. Magnanakaw ngayon, hindi na naglalakad sa kalsada. Magnanakaw ngayon, nakakotse na. Nakabarong pa. May posisyon pa sa gobyerno. I'm sure sawang-sawa na itong mga OFW. Yung mga OFW ko na lagi nanonood sa akin, maraming salamat sa inyo ha. Na-appreciate ko yan yung mga nagko-comment nang hindi nag-i-skip ng ads. Sobrang laking may itutulong yan sa therapy ng anak ko. Yung anak ko kasi may autism eh. So, thrice a week yan ang therapy niyan. Pwera pa yung sped na araw-araw. So, can you just imagine, kailangan ko yung sasakyan na pikit mata mong magbabayad ka ng dati nagpapagas ako, 500 lang eh. Ngayon, nagpapagas na ako 1,000 bago mag-crisis. Ngayon, nagpapagas na ako, kulang na yung 1,000, 1,500 or 2,000. Ang bigat nun. Ipang-therapy na lang ng anak ko sana yun. Panggagasolina ko pa. Yun nga lang, kailangan namin ng gasolina eh. Kaya mega love shoutout sa lahat ng viewers ko, OFW ka man o dito sa Pilipinas, yung mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa ginagawa nyo. Na-appreciate ko yan. Kung pwede ko lang kayong isa-isahin, gagawin ko eh. Eto. Kahapon kasi lumabas si Presidente Bongbong at nag-jumping jack pa at medyo nag-jogging pa sa labas. Sabi ni Atty. Guanzon, binadagol na naman eh. Sana after ng workout, may reporter na nag-dare ng drug test kasi baka high na high. Ano ba ini-expect mo? Siyempre. Marami nga tayo nababalitaan dyan eh. Di ba? Ano ba yung sasabihin ni Bastay mamaya na kung ano yung mga media.
Eh, ano pa bang i-expect mo dyan? Siyempre, it's either nakalimutan or gusto lang nila kumuha ng scoop o bayad sila. O, hindi ko sinasabi Pero siyempre, nangyayari yung mga ganyan. O baka naiipit sila. 'Di ba? Naiipit din yung mga yan. 'Di ba? Minsan may ganung pagkakataon I'm sure sa mga trabaho nyo, may mga sitwasyon na naiipit lang kayo kahit ayaw nyo. Wala kayong choice kasi naiipit kayo. Ganun din sa mga yan. Hindi ko pinagtatanggol yung mga yan, pero sana manatili rin kayong tapat. 'Di ba? At totoo. Walang kinikilingan. 'Di ba? Ika nga na yan yung Joe Malone TV, kilala niyo yan? Walang kinikilingan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, game! Panoorin natin ito mga kayon. Baste Duterte, bigyan natin ng malupit na reaction. Ipikit nyo mata nyo, maririnig nyo si Tatay Digong. Game! Baka nagtataka kayo, tumahimik ako Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, talo si Marcos sa Davao Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya. So sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, Tama. buwis nyo man yan. Yes. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, Kayo. pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga otoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. In fairness. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawatan! Binardagul Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to gusto maging presidente. He will redeem the Marcos family name. Gusto bumawi. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lolo ni Mbuanga ka. Oh, di ba? Tatay Digong na Tatay Digong. Oh, Pucha, mas delikado kayo rito. Feeling ko, mas delikado kayo rito. Hindi ko ina-underestimate si BP Inday Sara. Ito, tunog Tatay Digong. Yung joke niya, yung salita niya, yung action niya, tunog Tatay Digong. Alam ko na nasa isip nito mga to. Plan B, Baste Duterte. Or, if ever na makonvict si VP Inday Sara sa Senado, ang plan B nila, Baste Duterte for President. Kung hindi makukonvict si VP Inday Sara, siya tatakbo siya ng presidente, pwedeng ito ang vice niya, si Baste Duterte. Pero feeling ko hindi kasi ayaw din nilang pakawalan yung Davao. At kung ako, I am sure, mga taga Davao dyan, ayaw din nilang may humawak sa kanila maliban sa mga Duterte. So tingnan pa rin natin, masyado pang maaga. Pero one thing is for sure, si VP Inday Sara, tatakbo bilang presidente sa 2028. At ngayon, ang bloodbath, April 14, impeachment hearing sa House. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga yan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early,
1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's initiative. Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na dias Malacanang karon. Kita niyo yung ano, nasa UN siya, ng sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay problema na po ni. Then nagpahinga lang ako kasi grabe yung ano. Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control. Yan, maganda yan. Ng mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, Yes. you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Yes! Tangina, Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O hindi mo kaya. Diba? O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Yes. Walang pera. Bakit di nila kaya babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Ito ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon kinuha ni Bongbong Marcos, nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But, it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Galing. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, maulagi na ba? Astig eh, no? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yes. May mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga DDS eh. Di ba? Oh. Kalimutan muna natin yun. Kung tanawa, hambugiro yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos.
Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated. Yes. Now, it is very well manipulated by... No, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Yes. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ika-cut off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of the government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots, we campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. Yun. Ta. Galing. Iba to, si Baste. Mas nakatatakot ako dito. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng Totoo yan. Totoo. nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan walang iba kundi si Rudy Duterte lang. Ang lupit. Tatay Digong, grabe ka. Mamamatay si Tatay Digong na puta lahat nakataas ang noo. Tandaan niya yan. Marahil hindi nila maiintindihan yung oligarch eh. Hindi lahat kayang intindihin, hindi lahat kayang arukin kung ano yung kayang gawin ng oligarch dito sa atin. Tama yung sinasabi ni Baste eh. Dapat nakaseparate so that the leader can protect kung ano man yung mga masasama o kung ano man yung intention na hindi applicable sa taong bayan na itong mga oligarch na to. Yan, yung mga pagtaas-taas ng mga gasolina na yan. Yung mga krudo-krudo na yan. Di ba? Yung mga negosyante. Yung kuryente. Yan, di ba? Kuryente. Taka na, munti ko pa masabi. Hindi, alam niyo to, di ba? Alam niyo yan. Para doon sa mga hindi nakakaalam, lawakan nyo yung utak nyo, lawakan nyo yung pangunawa nyo. Dahil talagang, nakakapagod kasi kahit na meron tayong leader, kung nagpapadala naman yung leader sa mga oligarch na to, wala rin mangyayari. Hindi rin tayo maproprotektahan. At yung sinasabi ni Baste na yung sa mainstream media na well manipulated, we have to understand na merong ganung pagkakataon na kung saan na mamanipula ang mga mainstream media ng mga leader, di ba? Hindi dahil sa gusto din nila, perhaps, hindi dahil sa ayaw din nila o dahil naiipit din sila. Diba? I'm sure naramdaman nyo din yan sa mga kumpanyang pinapasukan nyo. Yung tipong wala kayong choice, ipit na kayo. Pero iniintindi nyo. Ganon din tong mga to. So it depends na lang kung gaano kalaki yung mga bayag natin. So siguro naman, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman,
malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Yun. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, yung living conditions ng tao ngayon. Exactly. Living Sometimes, condition. it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have, may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. Yes. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Correct. Kaya naman tayo nandito. Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rody Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin at pinapanaginip natin. Di ba? Ibang klase yung bitaw ni Baste, no? Tatay Digong, yung joke, yung salita, yung intonation ng boses niya, kung paano siya magbitaw, yung ano niya, walang script. Kung ano lang siya sabi, nagunguya pa ng bubblegum, sobrang natural. Parang si Tatay Digong lang din. 'Di ba? Parang nakikipagkwentuhan lang. 'Yun ang maganda sa leader. 'Yun ang maganda sa mga magiging leader Yung abot kamay lang. Hindi yung parang mahihiya kang humingi ng tulong, magsalita, na parang imposibleng maabot mo siya. Parang kay Tatay Digong, 'di ba? So, yung pinadama sa atin ni Tatay Digong na hindi siya presidente, na eto lang siya, abot kamay lang. Ganun, parang si Baste lang din. At tama yung sinasabi ni Baste, yung living condition. Tayo, okay tayo kasi nakatira tayo, may bato tayong semento, may second floor, may masisilungan tayo. Pag umuulan, may bumabagyo. Pagka may crisis, hindi tayo masyadong apektado kasi kahit paano, may pera tayo, may stock tayo. Paano yung mga nasa mas mababa? Na they need to suffer dahil lang palyado yung leader. Diba? Panoorin natin. Bloodbath today. Tungkol lang po doon sa sinabi ni Riton. Attorney Paulo Panelo, yung abogado ni BP Sara regarding sa perjury case against Ramil Madriaga. Ang sinasabi po nila is weakest link si Mr. Madriaga and gustong-gusto nila na mag-witness ito dahil parang witness sa side nila si Mr. Madriaga. Gusto nilang sa pagsasalita ni Mr. Madriaga sa Justice Committee ay lalong lalabas yung mga kasinungalingan at mapapatid siya sa sarili niyang mga salita. Ano pong reaksyon niyo dito? Well, una po sa lahat, sino po si Paulo Panelo dito po sa impeachment proceedings? Si Attorney Panelo po ay abogado lang po ng Vice President sa kanya pong perjury case. No? So, I don't think meron po siyang poder para magbigay po ng komentaryo doon po sa pagtakbo po ng defense panel strategy dito po sa usapin po na ito. No? So, ang dapat po nagsasalita dyan ay miyembro po ng Duterte Defense Panel sa impeachment proceedings. Hindi po yung abogado, dito lang po sa perjury case, para sabihin niya po na weakest link si Mr. Madriaga. Yun po yung una. Pero pangalawa at mas mahalaga, kung sinasabi ho nila na weakest link po si Mr. Madriaga, ang remedyo po rito, hindi po yung press con. 2 araw po yung April 14 hearings. No? Sabi nga ho ni Attorney Panelo, nagpapatawag ho silang press con ngayong araw po na ito para unahan na lang. Ito po magaganap po na April 14 proceedings, baka daw po may maniwala. Pero alam po ninyo, ang pinakamahalaga at pinakamabigat po sa totoo lang, para ho pasinungalingan itong sinasabi po ni Mr. Madriaga,
ay dapat po humarap ang pangalawang Pangulo sa April 14 House impeachment hearings po ng impeachment. No? Hindi po sa pamamagitan ng isang press conference ng kanyang abogado, hindi ho para sa impeachment, kundi para ho sa perjury case. No? Kasi nga ho, yun po talaga yung plataforma para mabigyan ng pagkakataon ang atin pong pangalawang Pangulo na ilahad ang kanya pong depensa laban sa mga paratang sa kanya. At bahagi po rito, yung pong paglalatag ng kanyang depensa laban kay Mr. Ramil Madriaga. Ibig sabihin ho, kung totoo ba o hindi po ito, pwede ho niyang gawin ito sa April 14 para wasakin po yung kredibilidad ni Ginoong Madriaga. Kaya nga, yun po yung panawagan ho natin. Sa atin pong pangalawang Pangulo, bukas po ang House impeachment hearing sa atin pong Vice President. Meron po siyang karapatan na maglahad po ng kanya pong ebidensya sa araw po na yon at sa mga susunod pong mga pagdinig. At kasama din po doon sa kanya pong karapatan ay yung pong karapatan po na maglahad ng mga depensa para ho questionin ang kredibilidad po ni Ginoong Madriaga. Ngayon yan April 14. Pero tingin ko hindi ate si BP Inday Sara. Tingnan natin, abangan nyo yung mga i-upload natin. Kasi, hindi ate si Madriaga, hindi ate si BP Inday Sara. Kasi, home court advantage Sa Senado, oo. Yan, feeling ko ate niyan doon. Pero dito, I don't think so. Mga kayon, yan muna ang balita natin ngayon. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan.